Kung isang araw, sa loob lamang ng 72 oras, kailangan mong lisanin ang lahat ang iyong bansa, ang iyong tahanan, ang iyong at lahat ng kakilala mo ano ang gagawin mo. At kung sa gitna ng iyong pagkaligaw, may isang bansang bigla na lamang abot ng kamay upang tulungan ka, kahit hindi ka nila kilala, ano ang mararamdaman mo? Ito ang kwento ng isang pamilyang nakaranas ng di inaasahang bayanihan at ng walang kapantay na pusong Pinoy. Ang alingaw na huling pagsabok na yumanak sa lungsod ng Tehran ay patuloy na umuhong sa alala ni Omar. Mahigpit niyang niyakap ang 7 taong gulang niyang anak na si Yasmin, habang ang kanyang asawang si Fatima ay namamadaling isiniksik ang pinakamahalagang gamit sa isang maliit na malita ang tanging kayamanan na kaya nilang bitbitin. Walang sinuman sa kanila ang nakakaalam kung makakabalik pa ba sila. Ang kanilang tahanan na dati puno ng halakak at masayang kwentuhan ay isa na lamang ngayong gusaling nanginginig sa gitna ng maitim na usok at nagaharing takot. Ang desisyong lisanin ang kanilang bansa ay nabuo sa loob lamang ng ilang oras nang kumalat ang balita tungkol sa panibagong serye ng paatake. Alam ni Omar na hindi na niya maaring isugal pa ang buhay ng kanyang pamilya. Ang huling flight na nakuha niya ay makdadala sa kanila patungo sa Pilipinas, isang bansang halos wala siyang alam kundi sa mga kwento-kwentong ito raw ay mapayapa at ang matao ay palaging nakangiti. Lumapa ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport sa kadiliman ng madaling araw. Ang mainit at maalinsangang hangin ng Maynila ang sumalubong sa kanila. Nakasopsop si Yasmin sa balikat ng kanyang ina, hinahapos sa pagod. Namumugto ang kanyang mamata dahil sa walang tigil na paggiya at 3 araw na halos walang tulog. Ang nakalipas na araw ay binalot ng tunog ng mga sirena, putok ng baril, at matinding pagkasinda. Ang 72 oras na lumipas ay tila naging 72 taon. May nga at puno ng pangamba, inilibot ni Omar ang kanyang paningin sa paliparan. Ang lahat ay bago at kakaiba. Ang karatula ay nakasulat sa Ingles at Tagalog, mga wikang hindi niya maunawaan. Pakiramdam niya ay nakatayo siya sa gitna ng malawak na karagatan ng walang dalang kompas. Ngunit may isang bagay na agad niyang napansin, ang mainit at amang ngiti ng isang opisyal ng imigrasyon na may pangalang Rico sa kanyang name tag. Mabagal at malinaw na naksalita ang lalaki sa wikang Ingles, pilit na tinutulungan ang pamilya nang mapansin nitong tila sila ay litong-lito at pagod na pagod. "Welcome to the Philippines," sabi ng opisyal kasabay ng isang magaan na tango. Napakasimple ng mga salitang iyon, ngunit sapat na upang bumalong ang luha sa mga mata ni Fatima. Sa masandaling ang kanilang nga puso ay puno ng sugat, ang maikling pagbating iyon ay nakbigay sa kanilang ng kakaibang pakiramdam ng kaligtasan. Hindi nila alam na ang susunod na 72 oras sa bagong lupang ito ay tuluyang magpapabago sa kanilang pananaw sa mundo at magtuturo sa kanilang wasak na pamilya kung paanong ang kabutihan ng mga estranghero ay tunay na makapapagaling ng mga sugatang puso. Sa unang gabi nila sa isang maliit na motel sa Pasay, halos hindi nakatulog si Omar. Kahit na ang ngaingay sa paligid ang ugong nga diip, ang sigaw nga nagtitinda, ang malayong tunog ng karaoke ay malayong malayo sa kanilang pinanggalingan. Sa tuwing may matsinis na tunog na bumabazag sa katahimikan, mabilis na kumakabog ang kaniyang dibdib. Mas mabilis ang reaksyon ng kanyang katawan kaysa sa kanyang isip, agad siyang napapabangon at natitigilan. Ang tunog na iyon ay hindi bomba o sirena ng digmaan. Isa lamang itong sirena ng ambulansa na dumaan sa abalang kalsada sa tapat ng kanilang tinutuluyan. Ngunit para sa isang taong katatakas lang sa isang lugar ng sagupaan, anumang tunog na halos katulad nito ay sapat na upang gisingin ang nakakakilabot na alaala. Napabangon si Yasmin at mahinang tinawa ang kanyang ama baba. Ang malalaki at bilugang mata ng bata ay puno ng takot. Agad siyang hinila ni Omar at niyakap ngang mahigpit. Dahan-dahan niyang hinaplos ang maitim na buhok ng anak at bumulong, "Ayos na. Ligtas na tayo rito, anak." Kahit sa kailaliman ng kanyang puso, hindi pa rin siya sigurado kung may lugar pa ba sa mundo na tunay na ligtas. Kinaumagahan, sumilip ang sikat ng araw ng Pilipinas mula sa manipis na kurtina ng kanilang kwarto. Ang amoy ng piniritong bawang ng sinangag at tuyo ay tinangay ng hangin mula sa isang karinderya sa ibaba. Ang ingay nga mataong masiglang nausap at natatawanan ay ibang-iba sa nakakabinging katahimikan at tensen sa kanilang bansa. Binuksan ng bahagyo ni Fatima ang bintana at nakita niya ang isang tindera na naayos ng mga makukulay na prutas sa kanyang kariton. Napangiti siya ng walang sinasadya, ang unang pagkakataon matapos ang maraming araw. Nagpasya si Omar na bumaba upang bumili ng pagkain, dala ang kakarampot na cash at ang buong tapang na natitira sa kanya.
Nang makalapit siya sa mali na karinderya, pilit niyang ipinaliwanag sa pautal-utal na Ingles na nais niyang bumili ng almusal para sa 3 tao. Tumingin sa kanya nang may pagtataka ang may edad na tindera, si Aling Nena, bago ito ngumiting ang malapat ay itinuro ang nakahaying ulam sa likod ng salamin. Kaunti lamang ang alam nitong Ingles, kaya gumamit ito ng mga senyas at ngiti upang makipag-ugnayan. Nang maklabas ng pera si Omar upang makbayad, kinawayan ni Aling Nena ang kanyang kamay bilang patanggi sa ilang bahagi ng bayad at nakdakdak pa ito ng isang balot ng pandesal. For the little princess, sabi ngang tindera, habang nagbibigay ng isang napakalambing na ngiti, natigilan si Omar. Hindi niya inasahan na ang isang estranghero, na hindi man lang alam ang kanyang pangalan, ay mag-abot ng ganitong kabutihan. Ang sirena kagabi ay umugong pa rin sa kanyang isip, ngunit ngayong umaga, nasimula siyang makarinig ng ibang tunog ang halahak, ang tawaran ng nga mamimili, ang buhay na patuloy na dumadaloy ng payapa, at marahil ito ang unang senyales na ang kanilang 72 oras sa Pilipinas ay hindi matutulad sa nakalipas na 72 oras. Matapos ang 2 araw sa murang motel, alam ni Omar na hindi sila maaring manatili ron ng matagal, limitado lamang ang kanilang ipon at ang hinaharap ay puno ng matandang pananong. Nasimula siyang mahanap ng mas matagalang maupahan gamit ang mahinang wifi sa lobby. Ang wika ay isang malaking balakid. Ngunit pumani sa kanila ang sweater ng maboluntaryo ang isang receptionist na nagngangalang Joy na tawagan at ipatanong ang napaupahang bahay para sa kanya. Mahusay siyang ma-Ingles at nang malamang ang pamilya ay tumatakas sa digmaan, naging seryoso at puno and awa ang kanyang mukha. May maliit na apartment sa isang tahimik na eskinita. Hindi mahal ang upa at mabait ang may-ari, sabi ni Joy. Nang hapong iyon, tinulungan sila ni Joy na matawa ng taxi at isinulat ang address sa Tagalog para sa driver. Ang maliit na eskinitang nilikwan ng sasakyan ay tahimik. May mapunong nakatanim sa gilid, nakasampay na dami sa bintana, at ang huni nga maibon ay pumali sa maingay na makina mula sa highway. Ang apat na palapat na gusali na kulay krema ay mukhang luma na, ngunit malinis at mayos. Naghihintay sa pasukan ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki, ang may-ari ngang gusali, si Mang Berto. Tumango siya ng bahagya at malapat na ngumiti. Magandang araw po. Agad na yumukot si Omar bilang tugon. Kahit hindi niya lubos na naiintindihan ang kaugalian, nararamdaman niya ang matinding paggalang at kabutihan sa kilos na iyon. Tumulong si Joy sa pagsasalin ng usapan, mula sa upa, deposito, hanggang sa mamaliliit na alituntunin. Nang makita ang mismong kwarto, nakahinga ng maluwag si Fatima, hindi ito kalakihan, mayroon lamang 2 maliit na kama, isang aparador, at isang makitit na balkonahe kung saan tanaw ang isang puno ngang mangga. Ngunit para sa mga taong kakatakas lamang sa ulan ng bomba, ang isang kisamang hindi umuga at mga bintanang hindi basak ay higit pa sa sapat. Habang pumipirmang kontrata, kalahati na lamang ng deposito ang hiningi ni Mang Berto, nang walang paaalinlangan. Dahan-dahan lang kayong bumangon, mabagal na sinabi ng lalaki, habang isinasalin ito ni Joy. Hindi na napigilan ni Fatima ang kanyang luha. Hindi niya lubos akalain na ang taong hindi pa nila nakakasama ng kahit isang oras ay pagkakatiwalaan sila ng ganito. Nang gabing iyon, naupo ang maliit na pamilya sa sahig ng bagong kwarto habang kinakain ang kanilang biniling hapunan. Tumawa si Yasmin nang makita ang isang pusang kalye na naglalakad sa rehas ng balkonahe. Ang halaha na iyon ay mahina ngunit napakalinaw sa tahimik na eskinita. Wala pa silang formal na estado, walang katiyakan, at walang sagot para sa bukas. Ngunit mayroon silang pansamantalang tahanan. At kung minsan, ang salitang pansamantala ay sapat na upang mapatigil ang panginginig ng kanilang nga puso. Sa unang umaga sa apartment, naunang gumising si Yasmin. Bahagya niyang binuksan ang pinto ng balkonahe. Ang maligamgam na hangin ay pumasok, kasama ngang huningam nga ibon at ang putputnam nga tricycle na dumadaan. Ang lahat ay tila napaka-ordinaryo, ngunit para sa isang batang nakasanayan na ang tunog ng putukan, ang pagiging ordinaryong ito ay walang kasing halaga. Habang nag-ayos si Fatima nga nadamit sa aparador, nakpasya si Omar na lumabas upang mamili nga pang-araw-araw na pangangailangan. Pababa siya nga hakdan ng may pag-alangan, hindi pa sanay sa pagngiti at pagbati nga tao, ngunit sinusubukan niyang gayahin ang iba. Sa labas ng gusali, isang matandang babay, si Lola Ising, ang nakaupong nagdidiling ng halaman sa paso. Iniangat niya ang kanyang paningin nang makita si Omar bago ngumiti nang napakalapat hanggang sa manliit ang kanyang mata. Magandang umaga, iho. Natigilan ng bahagya si Omar bago inalala ang itinuro ni Joy. Magandang umaga, po. Utal ngunit sinserong sagot niya.
Tumawa ng mahina ang lola dahil sa tuwa at nagsalita ng mahabang Tagalog na hindi niya maintindihan. Ngunit napakainit ng tono nito kaya hindi na kailangan ng tagasalin para maramdamang puno ito ng magandang hangarin. Hindi na tagal, pumasok ang matanda sa kanyang kwarto at bumalik na may dalang maliit na supot. Sa loob nito ay may mahino na saging na saba. Inabot niya ito kay Omar habang nakaturo sa itaas, animoy nagtatanong tungkol sa kanyang anak. Thank you, pauli-ulit na sabi ni Omar habang yumuyukod. Pag-akyat niya sa kwarto, laking gulat ni Fatima nang makita ang prutas. Naningning ang mata ni Yasmin nang malamang regalo iyon ng lola sa ibaba. Kinahaponan, habang namimili si Omar sa isang convenience store, nakatayo siya ng lito sa harap ng mga estante. Hindi malaman kung ano ang pipiliin. Napansin siya ngang isang binatang Pilipino kaya nilapitan siya nito. Sir, need help? Matiyagang ipinaliwanag ng binata ang pagkakaiba ng mga produkto at itinuro pa sa kanya ang isang translation app sa telepono. Bago sila magiwalay, ngumiti ang binata at sinabing, "If you need help, just ask. I live in the next building." Ang mangiting iyon mula kay Lola Ising, mula kay Aling Nena, mula sa binata sa tindahan ay maaring maliliit na bagay lamang para sa mga nakasanayan na ito. Ngunit para sa pamilyang nawalan ng lahat, ang ngiti ng mga estranghero ang unang patunay na ang mundo ay hindi lamang binubungang bomba at takot. At sa maliit na iskinita, nagsimula silang maniwala na ang kabutihan ay isang mas malakas na wika kaysa anumang salita sa mundo. Ang amoy ginigisang bawang at toyo ay dinalangang hangin ng gabing iyon, na biglang napagutom kay Omar. Simula nang dumating sila sa Pilipinas, hindi pa talaga sila nakakakain ng mainit at bagong lutong pagkain, madalas ay madelata o instant noodles lang. Tiningnan ni Fatima ang kanyang anak na nagsisimula ng malungkot dahil sa pangungulila. Gusto niyang maramdaman ni Yasmin ang init na katulad noong nasa Tehran sila, baka sakaling ang pagkain ay makatulong. Habang nausap sila, may mahinang kumatok sa pinto. Maingat na binuksan ni Omar ang pinto at nakita si Lola Ising. Nakangiti ito habang may hawak na isang kaldero. "Nagluto ako para sa inyo," mabagal nitong sabi, habang iniabot ang pagkain kay Omar na lito itong tinanggap. Sa loob, may mainit na kanin at adobong manok. Ang nakakatakam na amoy nito ay agad na napakulo sa kanyang tiyan. Paulit-ulit siyang nakpasalamat. Kahit limitado ang kanyang bokabularyo, ang kanyang nga mata at tono ang boses ay malinaw na napapahiwati ang kanyang matinding pasasalamat. Nang ilapa ang pagkain sa sahig, tiningnan ito ni Fatima nang may paalilangan. Ngunit sa unang subo, napaangat siya ng tingin. Ang kanyang nga mata ay naningning. Napakasarap, bulong niya sa wikang Persian. Tumawa si Yasmin nang makagat niya ang isang buong paminta, ngunit maya-maya ay ngumiti ito ng malapat at humingi pa. Ang tawa ng kaniyang anak ay napatawa na rin kay Fatima, isang halaha na hindi nila narinig sa mahabang panahon. Matapos kumain, napasya si Fatima na dalhin ang nga datiles na daladala pa nila mula sa Iran. Kumatok siya sa pinto ni Lola Ising upang mapasalamat. Nang iabot niya ang matamis na prutas, nagulat ang matanda bago ngumiti at tinanggap ito ng may galak. Kahit na hindi sila nakakaintindihan sa salita, ang pagpapalitan ng pagkain ay nahatid ng mensahe na mas malinaw pa sa anumang wika. Nang gabing iyon, nakasandal si Omar sa pader habang pinakmamasdan ang kanyang asawa at anak na nakangiting nakapahinga. Nagsimula siyang makaramdam na ang hindi pamilya na bansang ito ay unti-unti silang niyayakap ng tahimik. Ang unang tunay na pagkain sa bagong lupa ay hindi lamang pumuno sa kanilang gutom, pinuno rin ito ang paasang nawala kasabay ng napasabok sa kanilang bayan. Kinabukasan ng umaga, nakaupo si Yasmin sa maliit na balkonahe, bit-bit ang drawing book na dala pa niya. Kumuha siya ng isang krayola at iginuhit ang dati nilang bahay. Kahit simple ang guhit, sa paningin ni Fatima ay puno ito nga masasakit na alala. Samantala, abala si Omar sa kanyang telepono, sinusubukang mahanap nga pangunahing salitang Tagalog. Binuksan niya ang translation app at binasa ng malakas, "Kumusta?" Tumawa ng mahina si Fatima. Sinubukan din niyang sabihin ito at kahit hindi perpekto, ang silit ay napuno ngang kaunting saya na pansamantalang napalimot sa kanilang stress. Nang hapong iyon, napasya si Omar na ilabas si Yasmin. Sa daan, nakita nila ang dalawang batang Pilipino na naglalaro ng bola. Huminto ang mabata at tiningnan si Yasmin ng may kuryosidad. Gusto niyang sumali ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Yumuko si Omar at bumulong, "Subukan mong sabihin ang salitang itinuro ko sa iyo." Huminga ng malalim ang bata at mahinang sinabi, "Kumusta?" Agad ngumiti ng malapat ang dalawang bata at sabay na sumagot, "Kumusta?" Pagkatapos ay inayos siya nitong maglaro gamit ang mga palakaibigang senyas. Kahit ilang salita lang ang kanilang nagagamit, ang halaha ng mga bata ay umalingaw-ngaw at bumura sa hangganan ng wika.
Pinanot ni Oma ang eksenang iyon ng may mainit na pakiramdam sa puso. Pakbalik sa kwarto, tumakbong lumapit si Yasmin sa kanyang ina. Mama, marunong na akong Tagalog, sabi niya nang may malapat na ngiti. Mahigpit na niyakap ni Fatima ang anak, kusang tumulo ang ngaluha sa kanyang mata hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa paasang nagsisimula ng sumibo sa puso ng kanyang anak. Nang gabing iyon, makakasamang nirerepaso ng pamilya ang bagong salita, kumusta? Salamat, opo. Para sa kanila, ang salitang ito ay tulay na nag-ugnay sa kanila sa isang bagong mundo. At sa bawat kumusta, sinasabi rin nila sa kanilang sarili na ang kanilang bagong buhay ay tunay na nasimula na. Lumipas ang ilang araw, unti-anting nakasanayan ng pamilya ang bagong ritmo ng buhay. Ngunit may isang katotohanang nananatili, wala pa rin silang kita at ang pera ay mabilis na naubos. Sinubukan ni Oma na mahanap ng trabaho. Naglakat-lakat siya sa matindahan, ginagamit ang translation app para magtanong. Marami ang ngumingiti ngunit gumagalang na umiiling. Isang araw, habang nakaupo si Oma sa labas, nilapitan siya ni Mang Berto. Nang malamang naghahanap siya ng trabaho, natahimik ito sandali bago sinabi, mayroon akong maliit na laundry shop sa likod ng gusali. Kung hindi mo ikakahiya, pwede kang tumulong muna doon. Hindi ganon kalaki ang sweldo, pero sapat na para makapasimula. Natigilan si Omar. Agad siyang yumukot, napasalamat ng pauli-ulit, bahagyang nangingini ang kanyang boses sa sobrang pasasalamat. Sa araw ding iyon, nakatanggap din ng tulong si Fatima. Dinala siya ni Lola Ising sa isang patahian sa kanto at ipinaalam na ang may-ari ay naghahanap ng tao marunong magkumpuni nga damit. May kasanayan si Fatima sa pananahi kaya sinubukan niyang makipausap. Kahit mahirap makaintindihan, pumaya ang may-ari na subukan siyang patrabahuin. Nang gabing iyon, muling nasalo ang pamilya sa hapunan, ngunit ibang-iba na ang pakiramdam. Masayang ikinuwento ni Omar ang kanyang bagong trabaho. Ibinida naman ni Fatima ang unang customer na napayos ng damit. Tahimik na nakinig si Yasmin bago masiglang nagsabi, ang babe pala talaga ng Pinoy, no? Tumango si Omar na niningning ang kanyang mata. O anak, minsan, ang pinakadakilang kabutihan ay hindi nangangailangan ng pakiusap, kundi nanggagaling sa pusong gustong tumulong. Sa unang 72 oras, naisip lamang nilang mabuhay. Ngunit ngayon, nagsisimula na nilang makita ang landas kung paano tunay na mabubuhay. Kahit nagsisimula ng umayos ang buhay, ang nakaraan ay hindi madaling nabubura. Isang gabi, habang tahimik ang paligid, biglang pumuto ang kwitis mula sa isang piyesta sa kalapit na barangay. Ang malalakas na putok ay umalingaw-ngaw sa hangin. Para kay Omar, ang tunog na iyon ay walang pinakaiba sa lakas ng bomba. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at pinagpawisan siya. Ang gumuguhong nga gusali ay mabilis na nakbalik sa kanyang isipan. Agad siyang tumakbo sa kwarto ni Yasmin. Ang kanyang anak ay nakaupo sa kama, nakayakap sa kanyang matuhod at nanlalaki ang mata. Ano yun, baba? Nangingini niyang tanong. Lumapit si Fatima at mahigpit na niyakap ang anak. Nga paputok lang yan sa piyesta? Hindi bomba? Sabi niya, kahit nanginginig din ang sarili niyang boses. Huminto ang paputok, ngunit ang katahimikan pagkatapos ay napakabigat. Naupo si Oma sa sahig, huminga ng malalim. Na-realize niya na kahit nakatakas na ang kanilang katawan sa digmaan, ang kanilang puso ay nakakulong pa rin doon. Kinabukasan, habang natatrabaho sa laundry shop, mas tahimik si Omar. Napansin ito ni Mang Berto. Naalangan sandali si Omar bago ikinuwento ang nangyari. Tumango ang Pilipinong may-ari, tila naintindihan. Hindi siya nakbigay ng mahabang payo. Sa halip, mahina niyang tinapi ang balikat ni Omar at sinabing, kung may ganyang tuno uli, sasabihin ko sa iyo agad para alam ninyo at hindi kayo mabigla. Simpleng salita. Ngunit pinaramdam nito kay Omar na hindi siya nag-iisa. Pagsapit ng hapon, nagdala si Lola Ising ng kakanin para kay Yasmin. Ikinuwento nito gamit ang senyas na may piyesta. Nakmimik pa ito ng tuno na bang, sabay tawa. Pinanot ito ni Yasmin at bahagyang ngumiti, may pangunawa. Alam ni Fatima na ang sugat sa puso ay nangangailangan ng panahon para magilom. Nasimula siyang mahanap ng impormasyon tungkol sa mga sentrong na bibigay ng tulong para sa mga refugee. Nang gabing iyon, muling nagtipon ang pamilya. Mahinang sinabi ni Oma, nakatakas na tayo, ngunit ang pagpapagaling ng ating puso ay baka mangailangan ng mas mahabang oras? Tumango si Yasmin at sinabi ang salitang Tagalog na bago lang niyang natutunan, ayos lang po. Ang maikling salitang iyon mula sa bibig ng bata ay nakpangiti sa mag-asawa. Ang anino na kanan ay patuloy na nakmumulto.
Ngunit sa liwanag ng kabutihan at pag-unawa, nagsimula silang maniwala na kahit hindi mawala ang nga alaala, hindi na ito magiging kasing nakakatakot. Lunes ng umaga, nagising si Yasmin ng may halong pananabik at kaba. Ito ang kanyang unang araw ng pagpasok sa isang maliit na paaralan malapit sa kanilang eskinita na inirekomenda ni Lola Ising. Kahit isa lamang itong language and activity class para kay Yasmin, ito ay isang malaking hakbang. Makakaroon ka na nga bagong kaibigan, paalo ni Fatima. Paano po kung hindi ko sila maintindihan? Lumuhod si Omar, minsan ang ngiti ay mas nakakapag-usap kaysa samga salita. Naalala mo ba? Pagdating nila sa paralan, sinalubong silang urong si Maamlus ng may napakainit na ngiti. Dinala ang bata sa isang silid-aralan kung saan may mga bata mula sa iba't ibang bansa at may ilang mga batang Pilipino. Sa umpisa, tahimik lang si Yasmin. Hanggang sa isang batang Pilipina ang lumapit at naupo sa tabi niya, inalok ng bata ang kanyang nga Crayola, laro tayo. Kahit hindi naintindihan ni Yasmin ang bawat salita, nakita niya ang ngiti at tumango siya. Sabay nilang iginuhit ang isang bahay at mga puno, unti-unting lumakas ang kanilang tawanan. Pagsapit ng tanghalian, inanyayahan si Yasmin na sumabay sa pagkain. Tinuruan nila siyang sabihin ang masalitang masarap at salamat. Sinubukan niyang gayahin ang kanilang pagbigkas na napatawa sa mga bata dahil sa katuwaan. Nang mauyan, patabong lumapit si Yasmin sa kanyang nga magulang, napakaliwanag ng muha. May makaibigan na po ako, buong pagmamalaking sabi niya. Nakatinginan sina Omar at Fatima bago ngumiti ng malapat. Ang bigat ng pag-alala sa kanilang nga puso ay unti-unting gumaan. Sa ilalim ng bandilangang Pilipinas na iwinawagaywe sa labas, isang batang babae mula sa bansang sinira ng digmaan ang natututong ang pagkakaibigan ay hindi nangangailangan ng isang wika. Halos isang buwan na ang nakalipas, ang buhay nilang dating puno ng takot ay nagsimula ng makaroon ng ritmo. Si Omar ay may sapat ng kita, si Fatima ay nakakaroon na ng regular na customer, si Yasmin ay laging may mga bagong kwento mula sa paaralan. Isang hapon, inanyayahan si Lola Ising sa piyesta ng barangay. Naalangan sandali si Omar, sariwa pa sa kanyang isip ang alaala ng nga paputo. Ngunit nang makita niya ang pananabik sa mga mata ng kanyang anak, tumango siya. Pupunta tayo, nang makakasama. Pagdating nila sa plaza, ang paligid ay pinalamutian ng mga makukulay na banderitas. Rinig ang tuktugin ng lokal na banda. Ang hangin ay amoy ng mainihaw. Habang nakatayo sila roon, nilapitan sila ni Mang Berto. Ipinaliwanag nito na ang pagdiriwang ay para mapasalaman at humiling ang kapayapaan para sa pamilya. Dito, mahilig humiling ang matao para sa kanilang pamilya. Nakangiting sabi ng lalaki, tumingin sa paligid si Fatima. Kahit makaiba ang relihiyon, ang intensyon ay makapareho, ang lahat ay humihiling ng kapayapaan para sa mga taong mahal nila. Binigyan si Yasmin ng isang lobo. Tumakbo siyang manot ng nga nagtatanghal. Ang kanyang tawa ay humalo sa tawa ng ibang nga batang Pilipino. Nang dumating ang oras nege pagsisindi ni Candila sa harap ni kapilya, tahimik na tumayo ang lahat. Ang liwanag mula sa apoy ay nagbigay tanglaw sa dilim. Pumikit si Oma. Hindi siya nagdasal gamit ang panalangin Katoliko. Ngunit sa kanyang puso, iisa lamang ang kanyang hiniling. Huwa na sanang marinig pa ang aking pamilya ang tunog ng bomba. Pagdilat niya, nakita niya si Fatima na mahigpit na nakahawa sa kamay ni Yasmin. Ang tatlo sa kanila ay nakatayo sa gitna nga estranghero. Ngunit hindi nila naramdaman na sila ay naisa. Ang kapistahan ng gabing iyon ay napaniwala sa kanila na ang paasa ay laging may lugar, kahit sa mga pusong minsan nang nawasa. Sa isang gabing mahinang bumubuhos ang ulan, nakaupo si Omar sa isang maliit na mesa. Binuksan niya ang lumang kuwaderno na dala niya mula sa Iran. Sa mablangkong pahina, napasya siyang sumulat ng isang liham para sa tahanang marahil ay hindi na nila mababalikan. Sa aming tahanan, hindi ko alam kung nakatayo ka pa ba, ngunit gusto ko malaman mo na kami ay ligtas na. Tumigil sandali ang dulo ng kanyang pluma. Isinulat niya ang tungkol sa mga halaha sa kanilang kusina, ang amoy ng tasa, ang ngayaba ni Yasmin. Tanda namin ang lahat at hinding-hindi namin makakalimutan. Lumapit si Fatima at umupo sa tabi nito. Namimiss mo Runo, bulong niya. Tumango si Omar. Oh, ngunit nagsisimula kong maintindihan na ang tahanan ay hindi lamang isang lugar. Lumingon siya at pinakmasdan ang maliit na kwarto. Naririto ang halaha ng kanilang anak, ang init, at ang kaligtasan. Isinulat niya ang huling linya. Minamahal kong tahanan, kahit malayo ang aming nilakbay. Bumubuo kami ngayon ng panibagong tahanan gamit ang aming nga pusong patuloy na tumitibo. Nang isara niya ang kuwaderno, nakaramdam si Omar ang gaan.
Hindi iyon pakalimot, kundi pagtanggap. Sa loob ng maliit na kwartong iyon, ang tanging maririnig ay ang pahinga ng nga taong kaniyang mahal at ang katotohanan ang tahanan ay hindi isang nawalang lugar, kundi kung saan man ligtas at makakasama ang pamilya. Mabilis na lumipas ang 3 buwan. Ang maliit na eskinita ay naging tahanan na. Ang boses ng magtataho, ang ingay ng nga batang naglalaro, ang nga pabating kumusta po ay naging bahagi na ang kanilang buhay. Si Omar ay nakikipag-usap na G Basic Tagalog, dumami na rin ang customer ni Fatima. At si Yasmin ang batang dati takot na takot sa sirena ngayon ay nakakakanta na G lupang hinirang ng buwang sigla. Isang araw tumawa si Ma'am Luz. Ang paralan ay may programa para mabigay ng scholarship at napili si Yasmin. Nang ibalita ito ni Yasmin pauwi, mahigpit na nagyakapan ang pamilya, hindi na mapigilan ang ngaluhangang kagalakan. Kinahaponan, naglakad ang pamilya patungo sa plaza. Walang piyesta, ngunit gusto lamang nilang magpasalamat. Nakatayo si Omar at pinagmamasdan ang kalangitan na unti-unting nakukulay kahel. Huminga siya ng malalim na ramdaman ang kapayapaang matagal na niyang hindi nararanasan. Sa tingin mo ba, makakapanatili tayo rito? Mahinang tanong ni Fatima. Tumingin si Omar sa kanyang asawa at anak bago ngumiti. Sa tingin ko pumili na ang ating mapuso. Hindi niya nakalimutan ang kanilang pinanggalingan. Ngunit naunawaan niya na ang buhay ay patuloy na umaandar. Ang pagsisimula muli ay pagbibigay ng pagkakataon sa hinaharap. Tumakbo si Yasmin upang makipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Ang kanyang halakak ay umalingaw-ngaw sa ginintuang liwanag ng papalubok na araw. Mahigpit na hinawakan ni Omar ang kamay ni Fatima. Sa lupang dating na silbing pansamantalang kalungan lamang, ngayon, ito na ang lugar kung saan naugat ng matibay ang kanilang mapuso. At sa wakas, ang pamilyang tumakas mula sa digmaan sa loob ng makahabang 72 oras ay natutunang ang kabutihan ng maestranghero ay sapat upang tuluyang bigyan ang isang nawalan ng paasa ng sarili niyang tahanan. Pinatutunayan ng kwentong ito na ang maliit na kabutihan ay maaring mapabago ng buong buhay ng isang tao. Kung ipinakmamalaki mo ang pusong Pinoy at ang diwangang bayanihan, ilay ang kwentong ito upang may pamahagi ang inspirasyon. I-type ang pusong Pinoy sa comment section upang ipakita ang iyong suporta sa mapamilyang tulad nila sa buong mundo. Kung ang kwentong ito ay nakpangiti sa iyo o nakpaluha, ay share ito sa mataong mahal mo. Dahil marahil, mas kailangan ng ating mundo ang maganitong kwento kaysa sa mga masasamang balita.